Mamamalengke naman ako. So, tour ko kayo kung saan nakabili ng mga murang gulay, mga items. Siyempre, alam naman natin sa Divisoria. No? So, kung small business owner kayo, pwede po na kayong dumahin sa Divisoria, mabili kayo ng, di ba, food for example, kung gulay, for 2 days, 3 days, di ba? So, sa mga karne, meron din naman doon. Pero, online, marami naman ng, marami naman ng nabibiling mga karne. So, mga frozen, lalo na pang negosyo, no? Pero ngayon, bibili ko yung mga ibang stocks. So, advantage sa akin, malapit ako sa Divisoria. So, tara, pakita ko sa inyo. Ayan ma'am, pwede na dyan. Papunas na. Ito po. Pero ano, basahan. Muna. Dapat nga akin yung magkaroon kasi dami kong lego. Hindi nga ito. Ano man sabihin. Masalan? Pabot ng saka nanguha ko ng Wala naman ba rin? Tabag mo. Lolo, binigay ko na kay Butong. Ay, check natin. 3K Yan, no? Wala na yun. Puro buo na to. Papalit ka na lang muna. Dito na lang. Oo. Pwede. Saka sa vlog, pare. Kaway ka muna, pare. Okay. Larga na tayo sa palengke. So, yun nga, as a small business owner, siyempre, tayo pa rin yung namamalengke, diba? So, meron naman mga ibang supplier, pero may kiraan po. Kaya naman nating tumakbo. Hindi tumakbo, magmotor. Tumakbo tayo. So, kaya naman natin pumunta ng palengke. Kaya, advantage din sa atin yun kasi mas makakatipid tayo sa cost. Malapit lang tayo sa mga bilihan. Kaya napakagandang local. So, kasi syempre iba based sa narinig ko kumbaga sa kaibigan ko dati nagbebenta sila sa Balintawak. Paminsan yung mga nagbebenta like for example ang gulay, humahango pa rin ang mga ibebenta nila. Humahango pa rin ang ibebenta nila from Divisoria. So, like gulay ganyan. Pero sistema kasi marami paminsan di na kaya ng motor eh. So sa umaga namamalengke ako para sa mga kailangan sa De La Reina branch sa gilid ng Lucky Chinatown Mall. And hapon mimili ako ng mga kailangan para dito sa Philippine branch para hindi din ako magulo sa liquidation. Siyempre magkaiba ng pondo yon, magkaiba ng puhunan, di ba? Kaya mas maganda ng hiwalay. So soon, di ba, may taga-bili na tayo, may ano, pero sa ngayon, kaya pa naman, di ba? Sa i-organize lang, gawa na ng sistema para hindi rin tayo pabalik-balik. So, unang tips, lista muna natin yung mga pamimili, di ba? Para lalo ngayon malalayo. Dati may tindahan ako sa Caloocan pa. So, ang hirap pagka may nakalimutan, di ba? So, hanap ka na ng local market doon. Do medyo mas mataas ang konti pero wala tayong magagawa eh kasi syempre ang layo. Tapos isang item lang naman bibilin mo, di ba? So, pero kung maganda yung isang dayo na, di ba? Kung bibili ka ng mga gulay, damihan mo na yung good for 2 days, then ang gulay naman i-ref mo lang yan eh. Kasi dati kami actually sa barko, ang loading talaga is 1 week. For example, kung meron kayong 1 week cruise, magkakarga na ng maraming gulay para good for 1 week, then nakalagay lang yan sa walk-in chiller. Same thing sa mga meat. Siyempre, sa meat, pwede mo i-freezer. So, frozen lahat ng karne. So, para, pero sa mga karne, marami naman na online nagbebenta ng mga karne. Yung mga frozen, yung mga imported, no? So, next time gawin natin ng content regarding sa frozen meat. Kasi iba, pangit din yung isip sa frozen meat eh. Pero actually, cost-wise, para sa akin taste-wise, cost-wise, diba? Isa na naman lasa ng sariwa yan. Plus,
more hygienic. Mas hygienic para sa akin yung mga frozen compared sa mga sariwa. So disclaimer ha, hindi ko sinisirahan yung sariwa, masarap yung sariwa. Siyempre bagong katay yan eh, di ba? Pero siyempre the way kumbaga yung mga local market natin kung paano ma-handle yung mga meat, di ba? Paano ma-handle yung mga karne, tenga or what. Kasi ako nag-aral din naman tayo regarding sa HACCP, di ba? Hazard Analysis Critical Control Point regarding food safety. Di ba? So, mas better para sa akin yung frozen na karne since naka-temperature siya, frozen siya. So, mas hindi nagbi-build up yung mga bacteria. Maganda dito sa Divisoria, di ba? Pwede ka bumili ng mga tingi-tingi like order sa mga plastic, microwavable, di ba? Hindi ka na bibili na ano. Pero, ano yan eh, kumbaga, depende sa demand mo. Kung malakas ka, di ba? Go for the boxes. Pero kung hindi naman ganun, saktuhan lang, di ba? Natatansyam mo yung stock. Pero, pwede kang. Eh ako kasi, actually, daily ako nasa palengke. Everyday ako namamalengke. So, araw-araw din pupunta. Kaya, ano na lang, kumbaga, par stock, check namin kung aabot ba siya for today, diba? Kailanganin na, running out na, bibili na kami. So, ganun yung system na ginagawa na. Pero mga big businesses na kayo, maraming ano ngayon, kumbaga, marami ding business to business, like supplier ng gulay. Sila yung nagsusupply. Sila yung mga nagsusupply ng mga gulay. Pero syempre, stock price, sila na din yung nagde-deliver. Sila na din yung nagde-deliver, kasama na. Diba ganun? Ayan, dito na tayo. Sa may bandang Elcado. So, kung mga kailangan nyo, nandito lang. Ayan. So, pwede kayo pumili. Ayan, makayong gulay ko na nakita rin. Kilo-kilo yan. Ito mga itlog. Ayan, parang sari-sari store. Mga french fries. Mga nakatingin na tingit na lantika. Meron din. Yeah. Sabi kay Kuya yung isa na yung itlog na alas 2 paggawa na. 8, may ginawa na ba siya? Wala pa. Yung large. Tapos ako, dagdag ako ng sa'yo gawin na ha. Ikot lang ako. Balikan ko na lang. RE16, 10. 2 pack. Ha? Alas 2 na sabi ko paggawa mo na lang. Napangaga ako Sabi, napangaga ako sabi ko kasi alas 2 Ngayon na gawin na. Ayan, so kanina, tuloy siya sabi ko. Galing na ako ng palengke, galing na ako dito. Nagpa-reserve na ako ng itlog. Gagamitin natin para sa egg fried rice. Ikutan natin yung mga gulay. Ating mga gulay dito, ayan. Mga kamatis. 35 lang. Sibuyas, 60 kilo. Mga talong, 40. Diba? Dito makakakay sa ngayon, ayun, itong jeep, nagbabagsak ng mga gulay ngayon, mga kangkong. Diba? Kung maganda man nila dito, yung iba dito bumibili, lapit sa kanila binibenta tingi-tingi. So, sabihin ko kung pwede mong inegosyo. Kunyari, sa mga subdivision nyo, meron kayong subdivision, pwede magbenta sa subdivision nyo, sa mga village nyo, diba? Malaki naman yung garahe nyo, pwede kayong magbenta dito. Pwede kayong kumuha ng item dito ng mga gulay at ibenta. Benta nyo tingin, 10, 15, diba, pambahay. So, good din to. Kumbaga, good idea
para makapag-negosyo kayo. Diba? Sa bahay lang naman, at least kumikita kayo. Thank you, thank you. So, dito sa Divisoria din, bigayan. Kaya, pasok. Dito, bigayan. Kasi, pag di kayo nagbigayan sa daan, di kayo makakadaan talaga. Para. Yan, leeks. Sat kalahati. Tapos, bell pepper. 1 kilo. So, ayan. Madaan na tayo sa mga suki. Pire-ready na nila yun. Diba? Para balik, bayad, kuha. Kaya saan tayo? Umiikot muna ako. Pechay, sitaw. Pechay dalawa. So yan, katulad yan, pechay, 40 lang. Diba? Talong 40. Meron pa? 40. Magkano talong na ano? Maganda? 20. Okay, sa vlog ko. So ayun. Talong 50 yung maganda, 40. 10 naman diferensya, doon ka na sa maganda kasi ito, ma-consider kahapon pa na mga natira. Diba? Yung mga sukoy na tayo dito. Sitaw kuha tayo dito. May sitaw ka pa? Maganda, wala na. Ito na lang. Dalawa. Ayun pala eh. Dalawa. Yan, so galing na ako dito kanina. 90, 80, okra. 70, 50, diba? Siling green na yun, no? Sile, 60 kilo. Thank you. But, 90. Nagandahan talaga ngayon. Ewan ko, summer. Mura gulay. Pag nagtatag-ulan, ang mahal. Taas sa mga gulay pag tag-ulan. Kasi nga, syempre, walang ani. Diba, ngayon, ang mura ng gulay. Thank you. Chay. Natin sa box. Teka lang, diba? Nakatuloy yan, naka-tricycle. Dami yung ginagin. Kasha ba ya? Kasha. Kasha. Okay. Saba nga. Diba? Hindi kaya nandito, bro. Kasi sa antayin ka nila na kaya naman. Okay. Kasha, titipan na lang natin. Natin yung tape. So ito, lagyan ko may dito para napadami yung gigiling ko. I-tape ko na lang. Iya. Basta pa daw to Kasha. Okay, balikan na natin yung ibang inuputan natin. Small business ka, hindi ka mabilad sa araw. Walang arte-arte. Kaya, para sa pangarap. Well, siyempre wala namang madali. Ganda, may negosyo ka. Madali sa negosyo. Pag-atsaga. Lalaki din yung negosyo na yan. Sa mga nakakapanood na ito, sana ma-inspired kayo. Someday magtayo kayo ng sarili ng negosyo. Start small. Ay, sorry. Kano ya? 20 lang. Okay, bell pepper and leeks.
Halo natin sa salt and pepper. Ito bell pepper, mura din ngayon. Hindi na. Para akong ito. Ano ko? Ito na inis, check-in mo nga po. Ito mo. Double check natin ulit. Bagyo. Mga pinamili. So, pechay meron na, RE16 meron na, sabi ko na, bell pepper, itlog, sitaw, scarlet. Okay na, kompleto na tayo. Paper cups. So, ayun. Nakalimutan nilang magpalagay ng paper cups for first branch ko. Bilid na Lucky Chinatown. Kalimutan nila mag-inventory ng paper cups. So, meron pa naman natira. Abot pa naman yun ang half day. Pero sabi ko, ngayong hapon na lang bibili. Sasabay ko, pag namalengke ako ng para sa titin lunch. Sabi ko nga kanina, di ba, di ko pinagsasabay. Pero may exemption. Tulad yan, may nalimutan. Kailangan na. Naman tayo, no choice. Diba? So, isa lang naman. So, di tayo malilimutan. Sorry! Excuse me po. Yan, pasabay ng ano. Kuya, paper cups. Yung 6.5 ba yun? On sandbox. Amada na natin. Ito, paper cups. Malakas kami dito. Sandbox na din dito. Para yun na ano. Hindi na ako takbo ng takbo. Di nabili ng bili. Di ba yan? Tama. Gano'n na lang. RE16. Tsaka may... Yossi. Thank you, ya. Kompleto na tayo ng mga pinamili. Babalik na tayo sa tindahan. Okay, welcome to my vlog. YouTube to, YouTube. Kaway ka, Mongklong TV. Mongklong TV. Nag-i-start pa lang ako sa YouTube. Lapit na tayo sa Tipinpin branch. Ito na. San Fernando Bridge na. So, hopefully, nakatulong yung video ko para sa mga aspiring business owner. Diba? Mga gusto magnegosyo. Pero maganda, start small or simula muna kayo as side hustle, di ba? Habang may work pa kayo, mag-ipon kayo ng pwedeng amount para pang negosyo. Diba? Then, actually, kailangan din syempre lakas ng loob, kumbaga. Syempre, do your research, kumbaga. Pag ninegosyo talaga, hindi lang basta, for example sa akin, experience ko sa hotel before and cruise, hindi lang enough na masarap ka magluto, hindi lang enough na magaling ka magluto, hindi lang enough na alam mo yung pasikot-sikot, pero dapat aralin mo din kung paano ba sa negosyo, marketing, everything. So sa pag negosyo ikaw lahat eh. Ikaw HR, ikaw marketing, ikaw purchasing, costing. So, aralin nyo. Lahat naman yan nasa online na eh. YouTube, TikTok. Search nyo lang. Then, experience, kumbaga. Kasi, sabi nga nila, hindi mo malalaman ng galing, hindi mo nasusubukan. So, kung mag-fail, kaya matakot sa failure. Dahil ako, ilang beses na din ako nag-fail. Talog, hindi na ako sa negosyo. Basta utang. Pero ginawa ko, ano yun, learning experience from me na hindi mababayaran kahit saan mang school. Kahit saan ka man magpunta, mag-enroll. Yung experience hindi nababayaran niya. Diba? Ako, nag-culinary school ako nung college sa Lyceum, pero hindi nababayaran yung, kumbaga, hindi tinuturo. More on theory or everything, diba? Pero hindi tinuturo doon kung
Mag-fail ka, di ba? Ang gagawin mo, ano ganito. All situation, ano. Malaking bagay. Yan. Pero syempre, once na nag-fail, mag-reflect tayo. Ano ba yung mga pwede natin matutunan? Diba? Ano ba yung kulang? Bakit pa nangyari sa atin? Bakit tayo nag-fail? At least, susunod, nasusugal tayo, marunong na tayo. Alam na natin yung gagawin natin. Hindi na tayo malulupit. Diba? So, siguro yun yung ma-advise ko sa mga gusto mag-coach. So, yun lang. Dito na ako sa Tipinpin. Tatrabaho na ako ulit. Actually, kanina pa ako nagtatrabaho. Kita-kits na lang tayo ulit. Sa susunod ko na content. Nakatulong yung mga sinabi ko sa content. Diba? And good luck sa'yo as a future small business owner. So, jujuti muna ako dito. Tatrabaho muna tayo. Kasi yan.